sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Headline! Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Leon humina na. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Halos 30 lungsod, higit 200 bayan nasa ilalim ng state of calamity dahil sa Bagyong Christine at Leon. Milyon-milyong katao inaasahang dadagsa sa mga sementeryo ngayong undas. Performance trust ratings ni Vice President Sara Duterte bumagsak. Ratings din ni Pangulong Bongbong Marcos bahagya namang nabawasan. Malacanang, inilabas na po ang mga holiday para sa 2025. At Pogo Hub sa Bataan, ni-raid ng PAOK at CIDG. Magandang umaga, Pilipinas! Headline! Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong November 1. Ang bilis ng panahon. Ngayon po ay ating special coverage na. Pag-uumpisa ng ating special coverage para sa ating tuloy-tuloy na pagbabantay ngayon pong undas. Saan man ho sa mga malalaking sementeryo dito ho sa Kamaynilaan, bantay sarado po yan ng DZRH. Nakakalat po ang ating pwersa. Magmula ho ngayong alas 4 ng madaling araw, asahan nyo na ho ang ating tuloy-tuloy na pagbabantay. Tayo po ay kaagapay ninyo sa inyong paglalakbay ngayong undas, kaya ingat-ingat ho sa lahat ng mga babiyahe. Of course, kasama pa rin ho natin ang ilang action radio stations. Of course, nandyan din po. Simulcast na rin tayo ngayon sa radyo natin stations sa buong Pilipinas. Kayo din po sa 18 relay stations ng DZRH. Higit 1,000 cable operators ng DZRH Television. Ito po si Yuval Reyes sa pangalan ni Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye po ng ating mga balita. Humina na ang Typhoon Leon at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Dahil dito inalis na ng pag-asa ang lahat ng typhoon signals ng bagyo na huling namataan sa layong 445 kilometro north-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 120 kilometers kada oras malapit sa gitna at bugsong aabot sa 165 kilometro kada oras. Kumikilos si Leon northwestward sa bilis na 25 kph. Ayon sa pag-asa, asahan pa rin ang katamtaman hanggang sa may kalakasang pagulan sa mga lalawigan ng Batanes, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Calamian Islands. Si Leon ay naglandfall sa eastern coast ng Taiwan kahapon ng hapon, makaraang tumawid sa landmass ng Taiwan. Nakataas pa rin ang gale warning sa seaboards ng northern Luzon. 8 minuto po makalipas ang alas 4 ng umaga. Halos 30 lungsod at higit 200 bayan sa 14 na lalawigan ang nagdeklara ng state of calamity epekto ng mga bagyong Christine at Leon. Kabilang sa nagdeklara ng state of calamity ang mga lalawigan ng Albay, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Cavite, Laguna, Quezon at Sorsogon. Dahil dito malaya ang mga LGUs sa nasabing mga lugar na magpalabas ng calamity funds upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sinuspindi na rin ng Energy Regulatory Commission o ERC ang putol kuryente sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity at inaasahan ng mga distribution utilities na magpatupad ng flexible bills payment schemes hanggang Disyembre o yun pong maaring utay-utayin o installment upang mapagaan ang pasanin ng mga apektadong consumer.
9 minuto makalipas ang alas 4, nanindigan ang DOST Pag-asa na hindi sila nagkulang sa paghahatid ng impormasyon sa publiko tungkol sa hagupit ng Bagyong Christine. Ito'y kasunod ng sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na mas nakapaghanda sana ang mga lugar na tatamaan ng bagyo kung naiulat lang ng Pag-asa ng wasto ang dami at lakas ng ulan na bubuhos. Sa programang 2x2, sinabi ni Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando na walang naging pagkukulang ang mga weather forecasters sa pag-uulat ng mahahalagang impormasyon tungkol sa bagyo. Tungkol dito o bukod dito, hindi lang din naman anya ang buhos ng ulan ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng matitinding baha at landslide. Sinabi ni Servando na nirerespeto pa rin nila ang pahayag ng senador at tiniyak na bukas sila sa anumang uri ng kritisismo para sa ikaaayos ng kanilang serbisyo sa publiko. Nagpasalamat din si Servando sa patuloy na pagsuporta ni Tolentino sa DOST Pag-asa lalo na sa pagtataas ng kanilang budget nitong taong 2024. Kabuang 150 na, sumampa po sa 150, 150 ang nasawi dahil sa magkasunod na pananalasa ng Bagyong Christine at Bagyong Leon. Hindi dinetalya ng NDRRMC kung ano ang partikular na bilang ng nasawi sa bawat bagyo, pero batay sa mga naunang ulat, karamihan dito ay mula sa pananalasa ng Bagyong Christine na umabot sa higit 100 katao. Maliban dito, 122 katao din ang sugatan habang 30 pa ang nawawala dahil sa dalawang bagyo. Sa kabuuan, halos 2 milyong individual mula sa 17 rehiyon ng Pilipinas ang naapektuhan ng nagdaang mga maladilubyong sakuna. Sa ngayon, higit sa 1,000 munisipalidad at lungsod pa rin ang suspendido ang pasok at halos 800 ang walang pasok sa trabaho dahil sa iniwang pinsala ng dalawang bagyo. Winasak naman ng storm surge na dala ng Super Typhoon Leon ang ilang infrastruktura sa Northern Luzon, partikular na sa lalawigan ng Cagayan at Batanes. Kapansin-pansin ang biglang taas ng mga alon sa baybaying dalampasigan ng Northern Luzon nang lumapit ang Super Bagyong Leon sa naturang lugar kaninang umaga o kahapon ng umaga. Inaalam pa hanggang sa ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang mga lugar na talagang naapektuhan ng Bagyong Leon. Ayon naman sa Pag-asa, patuloy pa rin makaaapekto ang bagyo sa Northern Luzon matapos itong humambalos sa bansang Taiwan. Nagbigay naman ng kabuang 33,000 relief boxes ang United Arab Emirates o UAE para sa mga pamilyang Pilipino na nasalanta ng Bagyong Christine. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, unang ipinamahagi sa mga residente sa Marikina City ang first batch ng relief boxes na nasa 1,000 piraso. Sa mensahe ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagpasalamat ito sa suporta ng UAE sa Pilipinas na kauna-unahang humanitarian aid nito sa bansa. Laman ng naturang mga box ang hygiene kits at food supplies na sapat sa loob ng 5 araw para sa 5 miyembro ng kada isang pamilya. Bilang tulong naman sa nagpapatuloy pa rin ng mga operasyon sa mga sinalanta ng Bagyong Christine, nagpadala ng galong-galong maiinom na tubig ang Maynilad Water Services. Sa pakikipagtulungan sa DSWD at Philippine Air Force, 2,000 na mula sa higit 5,000 naka-standby na 6 na litro na portable water ang naipadala sa Bicol. Samantala na siya namang ang natitira pa nilang supply ay kakalat naman sa ilang mga lokal na pamahalaan sa Rizal, Cavite at Quezon City. Maliban pa rito, nagpadala rin ng Maynilad ng 2 mobile water treatment plants na may kakayahang makapag-produce ng 13,000 galon ng maiinom na tubig kada araw para sa mga komunidad na may kakulangan sa supply ng tubig. Binigyan din ng Maynilad ang kanilang commitment na makapagpadala ng tulong tuwing may sakuna sa pamamagitan ng pagbibigay ng supply ng tubig. Ay atin hong oras, holiday ngayon, November 1. Pero sa mga may lakad pa ho, kung gusto nyong mauna-una ng konti at hindi masyadong matraffic, may gising na ho, bango na, kape-kape na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas!
Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Alas 4:15, inaasahan ang pagdagsa ng milyong katao sa mga sementeryo sa bansa ngayong undas. Dahil dito dinagdagan ng Philippine National Police ang pwersa nito na idineploy sa buong bansa para sa seguridad ng mga magtutungo sa mga sementeryo ngayong All Saints Day at bukas All Souls Day. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, aabot sa 32,000 pulis ang ipinakalat sa buong bansa, mas mataas sa unang bilang ng deployment na umabot lamang sa 18,000. Ito ay upang matiyak ang seguridad ng mga libingan at ligtas sa mga taong dumadalaw sa namayapa nilang mahal sa buhay. Sinabi ni Fajardo na ang karagdagang pwersa ng pulis ay para matiyak ang pagbibigay ng assistance sa mga magtutungo sa mga sementeryo at maging sa mga bibiyahe. Sa ngayon, sinabi ni Fajardo na wala pa naman silang namo-monitor na anumang untoward incident na may kinalaman sa undas. Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Naging mapayapa ang kabuuan ng bisperas ng undas sa Metro Manila. Ito ang inihayag ni National Capital Region Police Chief Major General Sidney Hernia sa panayam ni Ray Sibayan at Romel Puerte sa programang Rapido Hataw Balita. Ayon kay Hernia, maayos din kasi nilang naipatupad ang kanilang deployment plan sa libo-libong mga personnel na ipinakalat sa mga sementeryo at checkpoints sa National Capital Region. Gayunman, muli pa rin nagpaalala si Hernia sa publiko na mag-ingat at manatiling alerto mula sa kanyang o kanilang pag-alis sa bahay hanggang sa pagbisita sa mga sementeryo. Maganda naman ang naging resulta ng ating pag-iikot. Yung deployment ng ating mga personnel is naayon sa ating personal deployment plan. Nasunod naman yung ating plano at nakikita naman natin sa ating regional monitoring center yung deployment na maayos. We're just going down para makita natin, ipavalidate kung yung ating nakikita dun sa screen natin sa online monitoring system natin ay the same sa nangyayari sa ground. So far okay naman siya. Ang tinig ni Major General Sidney Hernia, ang hepe ng NCRPO. Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos o PBBM ang kanyang pakikiisa sa mga Katoliko sa paggunita ng undas. Sa mensahe ng Pangulo, sana anya ay magsilbing inspirasyon ang mga holiday na ito upang maging mas mabuting individual at mas mabuting Pilipino ang bawat isa. Ayon pa sa Pangulo, ang panahon ng undas sa isang mahalagang pagkakataon upang maalala ang mga sakripisyo at pagmamahal ng mga yumaong pamilya at kaibigan noong sila ay nabubuhay pa. Sinabi rin ni PBBM na ang All Saints Day at All Souls Day ay paalala sa atin na magsikap gaya ng mga banal na nagpakita ng natatanging malasakit, kabutihan at pagpapakumbaba. Bilang pagdiriwang, hinimok ng Pangulo ang mga Pilipino na maglaan ng oras kasama ang pamilya, dumalaw sa mga yumaong kamag-anak at mag-alay ng panalangin para sa kanila. Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Pinayuhan naman ni Senadora Amy Marcos sa mga kamag-anak na huwag maghiwa-hiwalay habang nasa loob ng sementeryo ngayong undas. Madalas kasi anyang naging eksena tuwing auno ang mga nawawalang bata o matanda dahil sa di mahulugang karayom ng mga himlayan. Ayon kay Senadora Amy Marcos, dapat tiyakin ng mga nakatatanda na hindi mawawala sa kanilang paningin ang mga kasama. Samantala, pinaiiwas rin niya ang publiko na maglabas ng mahalagang gamit gaya ng cellphone at wallet para kapag naipit sa maraming tao at alamin ang lokasyon ng assistance booth sakaling kailanganin. Sinabi pa ni Senator Amy na dapat mag-ingat sa paggamit ng kandila at siguruhing nakatirik ito sa ligtas na lugar upang hindi pagmulan ng sunog. Pinayuhan din ang mambabata sa mga bibisita sa sementeryo na magdala ng sapat na tubig at pagkain upang maiwasan ang dehydration at gutom, lalo
kung magtatagal sa puntod ng mahal nila sa buhay. Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Tutok na sa pinaka-komprehensibong coverage ng DZRH ngayong Undas. Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Oras po natin 20 minuto makalipas ang 4:00. Andiyan, all you need is pride. At ba kasi pahirapan pang self-con sa pride, is it worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud, and sample ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Umaga Pilipinas! Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Kasama nyo pa rin po ang buong pwersa ng DZRH simula po ngayong 4:00 ng umaga. Kami po ay kaagapay nyo sa inyo pong paglalakbay. Kayo man po ay bibisita sa inyong mga mahal sa buhay sa iba't ibang mga sementeryo ho, dadalaw. Ngayong Undas, November 1 o di kaya naman maglalakbay para magbakasyon dahil minsan lang yung mga ganitong holiday at long weekend pa man din dahil ngayon ay natsyempohan na araw ng Friday, November 1, 2024. Masusubaybayan nyo po ang ating special coverage sa ating pong DZRH News Facebook page, live streaming, kayo din po sa DZRH News Television YouTube channel at live din po tayo sa radyo natin stations sa buong Pilipinas. Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Magandang umaga, Roberto Raqueno nandyan sa Dallas, Texas. Good morning. Rosfel Fuertes, good morning. Ganyan din kay Len Salazar. Good morning. Ingat-ingat ho saan man ho ang ating mga biyahe. Ganyan din kay Bienvenido Herente. Good morning. Evelyn Nepomuceno, good morning po. Ngayon din kay Vicente Magleo at syempre sa ating mga suki na nakatutok po sa iba't ibang lugar na nakamonitor sa iba't ibang mga sementeryo dito ho sa Metro Manila. Ngayon din po sa Kalakang iba pa sa mga karatig dalawigan. May mga malalaking sementeryo rin ho na dinadayo ang ating pong mga kababayan dyan. Kahapon pa lang tayo na-traffic na rin. Mahaba-haba ang traffic sa may Cavitex. Buti na lang ang MPTC nag-open toll barrier dyan sa Cavitex at hindi gaano nag-build up. Pero dito sa may Rojas Boulevard kahapon nagsabay-sabay yung uwian dahil alas 12 nakalimutan ko nag-half day nga pala ng pasok kahapon. Pero ngayong araw po hindi tayo nagkakamali, regular holiday ba ngayon o special non-working holiday? Special non-working day, Yan, special non-working day. Kung hindi pumasok, walang bayad. Pero kung pumasok, additional 30%. Makibalita ho tayo, balitaan nyo ho kami. Magpadala ho kayo ng mensahe. Kayo ho ba natatraffic saan man dito sa Metro Manila o di kaya naman naghahanda na papunta sa pagdalaw sa inyong mga mahal sa buhay? Pumunta lang ho kayo sa ating DZRH News Facebook page at mag-comment sa ating live stream. Ngayon din po kung kayo naman walang data pero may load, magpadala kayo ng mensahe sa amin sa 0919-282-6485. Ulitin ko lamang ho ang atin hong text line. Maaari po kayo magpadala ng mensahe sa 0919-282-6485. Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Magandang umaga, Pilipinas!
Alas 4:27, inaasahang aabot sa 1 milyon ang bilang ng mga bibisita sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque City ngayong Undas. Sinabi ni Assistant Park Manager Rizalyn Acosta, mas mataas ang nasabing bilang kung ikukumpara sa naitala noong nakaraang taon. Dahil ito sa mas maluwag na ngayon kumpara noong COVID-19 pandemic at dumami na ang mga nailibing sa nasabing sementeryo. Nakahanda naman ang pamunuan ng sementeryo para sa traffic route at kung may diversion pati na rin kung mapuno ng tao ang loob ng sementeryo. Samantala, maaari pang makuha ng mga may-ari ng nakumpiskang kagamitan sa Manila North Cemetery ang kanilang mga gamit sa November 3 at November 4. Ito po ang nilinaw ng Philippine National Police matapos makakumpiska ng ilang mga kagamitang ipinagbabawal sa pagpasok sa sementeryo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Leandro Gutierrez, hepe ng PNP Command Post sa Maynila, pagkatapos na ng undas maisasauli ang mga ito at mas mainam na iwasan na lang magdala ng mga ipinagbabawal na kagamitan sa loob ng sementeryo. Kabilang po dyan, syempre, ang mga baril. Anahin naman natin ang baril sa loob ng sementeryo. Gayun din po ang mga matutulis na bagay, alak at sigarilyo, alagang hayop, gitara, malakas na sound systems, flammable material, sigarilyo, mga pasindi at gamit pangsugal at syempre pinagbabawal na gamot. At kakahapon may binabanggit din si Colonel Gutierrez sa report ito ni Boy Gonzales na ipinagbabawal din yung mga political activities. Ibigay na muna natin ito sa mga Katoliko na ginugunita po ngayon ng undas at syempre sa kanilang panalangin at pag-alala sa kanilang mga mahal sa buhay. Huwag nang haluan ng ano pang political activities yan. Particular dyan sa Manila North Cemetery. Pero kung kayo naman po may t-shirt lang na suot-suot na halimbawa may mukha ni Manila Mayor Hani Lacuna o di kaya naman dating Mayor Isko Moreno Dumagoso o kaya ni Sam Versosa, no probs, wala daw pong problema dyan, sabi ng PNP. Yun nga lang ho, yung iba pang mga aktibidad na may kinalaman sa politika, bawal. Magandang umaga, Pilipinas! Aabot naman sa halos 60 bagong immigration officer ang itinalaga ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ngayong undas. Ito'y bilang paghahanda sa All Souls Day at All Saints Day kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga biyahero. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, pinaigting nila ang kanilang operasyon at nagtalaga na ng mga karagdagang tauhan sa NAIA upang mapanatili ang maayos na daloy ng mga pasahero. Inaasahan na mga abot sa hanggang 48,000 ang bilang ng mga travelers papaalis at 47,000 ang mga darating sa bansa ngayong undas. Ito yung binabanggit natin kanina, iiral ang no work, no pay policy para sa mga manggagawa na hindi papasok sa trabaho ngayong undas. Batay ito sa guidelines na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay ng paggunita ng undas ngayong November 1 at November 2. Sa paliwanag ni Labor Undersecretary Benjo Benavides, kinukonsidera ang petsa ngayon bilang special non-working day kung saan walang matatanggap na sahod ang mga manggagawang hindi magtatrabaho. May karagdagan naman na 30% sa kanilang basic wage ang mga empleyadong papasok sa trabaho ngayong araw at bukas habang panibagong 30% naman sa kanilang hourly rate kung mag-o-overtime. Kung tumapat naman sa kanilang rest day ang araw na ito pero pumasok sa trabaho ay bibigyan sila ng karagdagang 50% ng kanilang basic wage sa unang 8 oras at dagdag na 30% at 30% sa hourly rate kung mag-o-overtime. Kaya paliwanag ang panawagan ng mga employees sa kanilang mga employer, itama naman yung computation. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito pa rin po si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Balita muna tayo mula sa probinsya. Halagang 800,000 pisong pinakamahal o 800 pesos. Ayan. Na pinakamahal na bulaklak at 200 piso naman ang pinakamurang bulaklak na ibinebenta dyan sa Plaza Rizal sa Tacloban. Parang Maynila na rin, ha?
Alamin natin ang sitwasyon sa Ligtas Undas 2024. Diyan ho sa Tacloban sa report ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Halagang 800 pesos ang pinakamahal na bulaklak at 200 pesos naman ang pinakamura. Ito ang sinabi ni Michelle Morales, ang miyembro ng Freeze Flowers Association sa isang panayam. Seasonal lang kanilang hanap buhay. Tuwing pista lang ng mga patay sila nakakapagtinda. Naangkat lang nila ang mga bulaklak na nagmula pa sa Luzon at Mindanao dahil sa Tacloban ay mga native lang ang mga binta na bulaklak. Sa kada araw nakakapagbinta sila ng 2,000 pesos na ang kailang pwesto ay nasa Plaza Rizal sa lungsod ng Tacloban. Ang pag-aalay ng bulaklak sa kada pista ng mga patay sa mga pungtod ay pagpapakita sa pagmamahal sa ating mahal sa buhay na nasa ibang mundo na. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Pinasok naman ng baha at buhangin ang sementeryo sa Laurel, Batangas dahil sa hagupit ng Bagyong Leon. Sa panayam sa programang Balansyado, sinabi ni Laurel Mayor Lyndon Burse na lubos nilang ikinadismayan na nataong panahon ng undas nagkaroon ng matinding bagyo. Ayon kay Mayor Laurel, wala silang magawa kundi magsagawa ng clearing operations. Bagaman nasa gitna ng hindi mapigilang pagpunta ng mga tao sa sementeryo. Nalulungkot dahil yung aming mga mahal sa buhay ay halos doon po nakalibing ay pinasok din ho ng maraming baha, maraming buhangin, maraming kahoy. Kaya po kami ay patuloy ngayon sa pagkikliring po, lalo na bukas po. Ang tinig ni Laurel Batangas Mayor Lyndon Burse. Bataan LGU at mga pulis handa na sa pagdagsa ng turista ngayong undas at long weekend. RH37 Danny Kumilang. Danny. Ayon kay Bataan Tourism Operation Officer Grace Lianyo, ang kanilang tanggapan at mga ahensya ng pamahalaan sa pamunuan ng tourist spot ay handang-handa sa pagdagsa ng mga turista at pagtitiyak ng kaligtasan ng mga bibisita dito sa probinsya. Ibinahagi ni Lianyo na bukas para sa mga gustong bumisita ang ilang pasyalan katulad ng Mount Samat National Shrine, Balanga Wetland and Nature Park, Plaza Mayor de Balanga, Las Casas, Pilipinas de Acosar at mga beach resort sa bayan ng Bagak at Morong. Samantala, ayon kay Bataan Police Provincial Office Public Information Officer, Police Major Dennis Duran, nasa 342 na mga kapulisan na ang na-deployed sa iba't ibang lugar at pasyalan sa probinsya simula pa noong October 25. Bukod dito, may karagdagang 1,092 force multiplier din ang tutulong sa kapulisan sa pagbibigay seguridad at pagsasaayos ng trapiko. Danny Kumilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, oras natin alas 4:36 ng umaga. Isinailalim na sa Code White Alert ang lahat ng ospital at health facilities sa buong rehiyon ng Calabarzon ngayong undas. Ayon kay Dr. Ariel Valencia, Assistant Secretary ng DOH, ito'y bilang paghahanda sa inaasahang emergencies lalo sa panahon kung saan dagsa ang mga tao. Nangangahulugan ng Code White Alert na naka-alerto na ang lahat ng healthcare workers sa mga ospital, gayon din sa mga health facilities sa buong Calabarzon. Kasabay nito, nag-abiso rin ang DOH na mag-ingat sa mga babaunin o kakainin pagpunta sa sementeryo, lalo na kung madali itong mapanis. Pinapayuhan din ang publiko na uminom ng maraming tubig at mag-ingat sa banta ng dengue. Naalala ko lang parang meron kayang paalala yung DOH para dun sa mga nauuso ngayon yung hindi naman para sa lahat. Di ba may mga nagdadala ng pagkain naalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang ginagawa ho ng iba, minumukbang yung pagkain na inaalay sa puntod. Ang nagmumukbang, ibang mga tao, ang mga kabataan pa. Nililibot nila yung mga bawat sementeryo, tapos kinakagatan yung mga pagkain iniiwan ho doon. May paalala kaya ang DOH tungkol dyan. Health hazard ho yan. Naka-expose yung mga pagkain na yan. Makikita natin online, may mga gumagawang mga kabataan yan, ha?
Food poison. Maaring ma-food poison lalo na kung gaano maghapon ng nakalagay yung pagkain doon. Yun lang ho. Baka ho madali pa ho tayo ng kung anong sakit at wag naman sana tayo pa yung sumunod. Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Babalikan ho natin ang ilan pang mga updates sa Undas, sa Ligtas Undas 2024 maya-maya lamang. At antabayan na din ho natin ang updates ng ating RH reporters na nakakalat sa buong Metro Manila, gayon din po sa iba't ibang probinsya. Kasama po ang ating DZRH correspondents at gayon din po ang ating radyo natin reporters sa buong Pilipinas. Alas 4:38, ibinida ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na tumaas ang kita nito sa unang 9 na buwan ng taon na umabot sa 79.43 bilyong piso. Mas mataas ng 42% mula sa 55.95 bilyong piso na kita taon-taon. Ang kay PAGCOR Chairman Al Tenco, ang sektor ng electronic games ay nakapag-ambag ng 28.22 bilyon o 35.52% sa gaming revenue pie na inyo pong nakikita ngayon dyan sa ating RH TV. Samantala, sinundan po yan ng licensed casinos and integrated resorts na nakakuha ng 30.84% o katumbas ng 24.50 bilyong piso mula sa mga bayad sa lisensya. Samantala, nitong kita ng PAGCOR sa unang 9 na buwan ay nasa 9.63 bilyong piso, halos doble sa 4.85 bilyong piso noong nakaraang taon. Iginiit ni PAGCOR Chair Al Tenco na ang third quarter performance ng PAGCOR ay isang malakas na indikasyon na sa kabila ng desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na iban o ipagpawal ang mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO, ay on track pa rin sila para maabot ang 100 bilyong pisong target na kita sa pagtatapos ng taon. Binigyan din pa ni Tenco na ang mas malaking kita ay nangangahulugan na ang kontribusyon ng PAGCOR ay sa pagbuo ng bansa ay tumaas din ng 40.39% o hanggang 48.88 bilyong piso kumpara sa 34.82 bilyong piso noong nakaraang taon. 20 minuto na lang po bago alas 5 ng umaga. Binigyan din ni Senadora Amy Marcos ang mahalagang kontribusyon ng kababaihan para matugunan ang iba't ibang issue sa bansa, partikular sa West Philippine Sea. Ginawa ito ng Presidential Sisters sa closing session ng International Conference on Women, Peace and Security 2024 na ginanap sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Binanggit ni Senadora Marcos ang anyay achievement ng Philippine government tungo sa mapayapang resolusyon kaugnay ng tensyon sa Ayungin Shoal. Sa pamamagitan anya ito ng mga inisyatiba ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro matapos ang paghaharas ng China Coast Guard sa tropa ng Pilipinas. Sinabi ng Senadora Marcos na hindi Mutual Defense Treaty o pagdaragdag ng military ships ang naging tugon sa tensyon kundi dialogo dahil babae ang isinugo ng gobyerno. Nasiguroan niya ng kanyang classmate sa law school ang commitment ng China na pahupain ang tensyon nang dumalo sa 9th meeting ng China-Philippine Bilateral Consultation Mechanism. Kinilala rin ni Senator Amy Marcos ang Angels of the Sea ng Philippine Coast Guard na binubuo ng 81 babaeng radio operator na nag-i-issue ng babala sa mga di-otorisadong foreign vessel sa karagatan ng Pilipinas. Naniniwala ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na dapat lang magkaroon ng papel ang mga babae sa pagdedesisyon kung susuong ang Pilipinas sa gera o sa panahon ng kalamidad dahil marami rin ang maaapektuhan. Magandang umaga, Pilipinas! Babalikan pa ho natin ang ilan pa mga balita. Oras po, alas 4:42 ng umaga. RH! With ang Shield Matte Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, rekomendado po ng Philippine Nurses Association ang Shield Bath Soap. Mga misis ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit.
impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Tutok na sa pinaka-komprehensibong coverage ng DZRH ngayong Undas. Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating special coverage pagbabantay para sa Ligtas Undas 2024. Maaari po kayo magpadala ng mensahe sa atin hong text line 0919-282-6485. Kamusta ho sa inyo pong mga lugar? Kung kayo po ay pabiyahe na ngayong umaga o di kaya naman natatraffic, ay magbalitaan ho tayo. Let us know kung ano po ang sitwasyon. 0919-282-6485. Magandang umaga, Pilipinas! Suspect naman sa pagbaril at pagpatay sa kandidatong municipal councilor na si Toto Gogo Kensa ng Datu Hofer, Maguindanao del Sur, patay sa engkwentro laban sa militar at PNP. Sa detalye RH19, June Dimakutak. June. Nagresulta sa kamatayan ng isang murder suspect ang maikling engkwentro kontra joint operatives ng 40th IB troops at ng Datu Hofer Municipal Police Station sa bayan ng Datu Hofer, Maguindanao del Sur. Makaraang pasukin ng militar at ng PNP ang hideout ng naturang murder suspect. Ang suspect na nabatay ay kinilalang isang Kagi Ramsan na siyang tinuturong suspect sa pagbaril patay kay Barangay Kagawad Toto Gogo Kensa nitong nakaraang linggo na kandidatong municipal councilor sa nalalapit na 2025 midterm election sa bayan ng Datu Hofer. Napilitan namang sumuko ang apat na kasamahan ni Kagi Ramsan nang maulinigang pinalibutan na sila ng 40th IB troops at ng Datu Hofer Municipal Police Station personnel. Sa inilabas na public statement ni 6th ID and JTF Central Commander Major General Antonio Naparete, batay sa mga witnesses, ang napatay na si Ramsan ay itinuturo ring responsable umano sa pambobomba sa veranda ng pamamahay ni Tuayan Barangay Chairman Norodin Lakman Ampatuan. Na-recover naman ng raiding team ang 5 assault rifles at isang 45 caliber pistol ng mga suspect. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Dimakutak. Alas 4:47. Meron na lamang po tayong 13 minuto bago mag alas 5 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, parehong natapyasan ang trust at performance ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa pinakahuling resulta ng Octa Research Survey, nabawasan ng 2% ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala sa presidente at 6% naman ang nabawas sa vice-presidente. Katumbas ito ng 69% trust ratings sa Pangulo at 59 trust ratings kay VP Sara ngayong third quarter ng taon. Sa performance rating naman, bahagya ring natapyasan ang rating ng presidente at vice-presidente. Mula sa dating 68% naging 66% ang sa Pangulo at mula sa dating 60% naging 52% naman ang kay VP Sara. Samantala, inilabas na po ng Malacanang ang listahan ng mga regular holidays at special non-working days para sa taong 2025. Batay po sa Proclamation number 727, narito po ang mga petsa ng mga regular holidays, special non-working days at special working day sa susunod na taon. Kasama po sa mga regular holidays, ganun din ang New Year's Day, Araw ng Kagitingan, Monday, Thursday, ang Good Friday, Araw ng Biyernes, samantala Labor Day, Mayo 1, Independence Day, June 12, National Heroes Day, Bonifacio Day, Christmas Day at Rizal Day. Ito ho yung mga regular na atin hong ginugunita. Samantala, special non-working holiday naman ho ang Ninoy Aquino Day, gayon din ho ang All Saints Day, November 1, at Feast of Immaculate Conception, December 8, at last day of the year naman ng December 31. Samantala, kapansin-pansin din ho na balik na ho na holiday ang EDSA People Power Revolution Anniversary. Kung po'y matapos last year, matapat yata ng weekend kaya hindi dineklarang holiday. Pero ngayon po ay tumapat ng araw ng Martes kaya yan po ay special working day. Samantala, katulad din po
Sa mga additional non-working day, ang Chinese New Year, Black Saturday, Christmas Eve at All Saints Day Eve ng October 31 dahil yan ay tumapat naman sa araw ng Biyernes. Ang obserbasyon naman po ng Idil Fitr at Idil Adha ay ibabase sa Islamic Astronomical Calculation o Islamic Calendar. Kaya hindi ho ito definite kung anong araw papatak. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa ho nating mga balita, nanawagan ng dalawa sa mga co-chairman ng Quad Committee ng Kamara de Representantes kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na iwasan ang pagmumura at paggamit ng mga hindi angkop na salita sa pagharap nito sa pagdinig ng Kamara de Representantes. Ayon kina Laguna Representative Dan Fernandez at Manila Representative Benny Abante, dapat isaalang-alang ni Duterte ang negatibong epekto ng pagiging hindi mabuting halimbawa sa mga Pilipino na nagpapakita rin ng kawalan ng galang ng lehislatura kaya hindi ito dapat nahayaan na lamang. Sa pagharap ni Duterte sa Senate Blue Ribbon Subcommittee noong Lunes, paulit-ulit itong nagmura. Sinabi ng dalawang mambabatas na ang pagmumura ni Duterte ay bahagi na ng record ng lehislatura at bahagi na ng kasaysayan nito. Kung haharap umano si Duterte sa pagdinig ng Quadcom, sinabi ni Fernandez na titiyakin nito na hindi ito maisasama sa official record ng Kamara at titiyakin na masusunod ang proper decorum ng institusyon. Ipinunto naman ni Abante na ang pagsasabi ng PI ng dating Pangulong Digong ay hindi lamang isang simpleng mura. Ayon kay Abante, haharangin nito ang pagmumura ni Digong sa pamamagitan ng point of order kung sisipot ito sa pagdinig ng Quadcom. Patuloy naman sa iba pa ho nating mga balita. Hinimok ni Tingog Party List Representative Jude Asidre si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na humarap sa Quad Committee ng Kamara de Representantes gaya ng ginawa nito sa pagdinig ng Senado. Iginiit ni Asidre na dapat managot si Digong sa kanyang ipinatupad na polisiya laban sa ipinagbabawal na gamot. Nanawagan din ng mambabatas kay Senator Ronald Bato de la Rosa na mag-inhibit sa investigasyon ng Senado dahil sa malalim na pagkakasangkot nito sa madugong drug war ni Duterte. Sa pagdinig kamakailan sa Senado, inamin ni Duterte na naging Pangulo ng bansa noong 2016 na ipinangakong palalawakin ang kanyang anti-crime tactics ng Davao City na nag-utos siya sa isang grupo ng mga kriminal upang puksain ang mga itinuturing na banta sa lipunan. Sinabi ni Duterte na hinimok din ito ang mga pulis na hikayatin ang mga sospek na manlaban upang mabigyang katwiran ang pagpatay sa mga ito. Sa pagdaya ng pamahalaan, may 6,252 katao, 6,252 individuals ang nasawi sa kampanya ng administrasyon ng illegal na droga. Pero kung ang mga human rights organization ang tatanungin, umaabot umano sa 30,000 ang bilang ng mga biktima. Para sa maraming pamilya ng biktima, nag-iwan ng matinding dalamhati ang marahas na pamamaraan ni Duterte ng drug war. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balita muli sa probinsya, 14 anyos na binatilyo nalunod sa Chico River sa Sabangan Mountain Province at patuloy pa rin na pinaghahanap. Nako, RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Ipagpapatuloy ngayong araw ng mga binuong search and rescue teams ang paghanap sa 14 anyos na binatilyo na tinangay ng rumargas ang agos ng tubig sa Chico River sa Dawdawan, Barangay Supang, Sabangan Mountain Province kahapon ng umaga. Nagsanib puwersa ang mga miyembro ng Search, Rescue and Retrieval Team ng Sabangan at Bontoc para hanapin ang nalunod na biktimang si Junel Kri Liwaliw Bagman. Ayon sa Mountain Province Disaster Risk Reduction and Management Office, tumatawid umano ang minor de edad na biktima sa umapaw na Chico River para makarating sa kabila ng ilog
para pakainin ang kanyang alagang baboy. Subalit tinangay siya ng agos ng tubig. Kagad na naglunsad ng search and rescue operation ang taong bayan at volunteer groups para hanapin ang biktima. Una rito, noong October 24, 2024, isang 60 taong gulang na magsasaka ang nahulog at tuluyang nalunod sa Chico River sa Sabangan Mountain Province habang kasagsagan ng bagyong Christine. Ito sa RS 41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa namang tricycle driver patay matapos matrap sa nasunog na bahay ng kanyang kapatid dyan ho sa Asingan, Pangasinan. RH38, Freddy Fajardo sa detalye. Freddy. Patay ang isang 53 anyos na tricycle driver matapos itong matrap sa nasusunog ng bahay ng kanyang kapatid sa Asingan, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Jamie Paningbatan, ang biktima ay kinilalang si Romy Kagawan, residente ng Barangay Ariston West ng nasabing bayan. Sa investigasyon, magluluto sana ng kapatid ng biktima sa kanilang bahay pasado alas 5 ng hapon gamit ang LPG na ikinonekta sa butane burner. Subalit nang sindihan ng stove ay biglang lumagablabang apoy na naabot ang kortina at dahil sa gawa sa light materials ng bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Ang biktima ay nakatira lamang sa katabing bahay ng kapatid at tumulong sa pag-apunan ng sunog, subalit natrap ito sa loob. Nang maideklara ng fire out ng Bureau of Fire Protection ang sunog, nakita ang bangkay ng biktima sa banyo ng bahay. Nagpapatuloy pang arson investigator sa pagsisiyasat at inaalam pang halaga ng naabo ng apoy habang ang bangkay ng biktima may pangsamantalang nakalagak sa isang purinarya sa bayan ng Asingan. Ito si Freddy Fajardo, RH38, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Alas 4:56, meron na lamang po tayong 4 na minuto bago ho mag alas 5, 4:57 na. Nagmamadaling umaga sa mga may lakad pa ho ngayon, gising na ho. Bango na, kape-kape na. Magandang umaga, magandang umaga, Pilipinas! Kasong isinampa ni Sandro Mulak laban sa 2 independent contractors. Iaapela ng kanilang kampo ang balitang hatid mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Nagpadala ng statement si Attorney Maggie Abraham Garduque, ang legal counsel ng 2 independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz, kaugnay sa desisyon ng Department of Justice na iakyat sa korte ang kasong rape with sexual assault at 2 counts of acts of lasciviousness. Idinatalya nito ang ilang puntos kung bakit hindi kailangang i-indict ang kanyang kliyente. Dismayado raw sina Nones at Cruz sa naging desisyon at bahagi nga ng statement na ipinala nila sa amin. Jojo and Richard are disappointed with the resolution. For them, the grounds laid do not support the findings. Hence, we will appeal this resolution. We might also file motions to quash the informations filed in court. End of quote. Samantala, nasa statement naman ng Puno Law na legal counsel ni Sandro Mulak na hinihimok nila ang GMA7 na ilabas na rin nila dapat ang kanilang resolution sa isinagawa nilang investigasyon sa reklamong idinulog ni Sandro Mulak. Ang sabi pa nito, we trust that GMA Network Incorporated will honor its commitment that the investigation against Mr. Nones and Mr. Cruz is being conducted with the highest standards of fairness and impartiality. End of quote. Kaya hininga namin ng reaksyon dito ang GMA executive ni si Attorney Annette Gozon Valdez. Ang sabi niya ay tinatapos na lang daw ng body ang draft findings nito. Kaya patuloy pa rin nating subaybayan itong mainit na kasong ito ni Sandro Mulak sa kinasuhan ng 2 independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Manila Broadcasting Company.
DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita ngayong November 1, 2024. Bagyong Leon tuluyan pang humina. Inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Milyong-milyong katao inaasahang dadagsa sa mga sementeryo ngayong undas. Performance sa trust ratings ni VP Sara bumagsak. Ratings ni Pangulong Bongbong Marcos nabawasan din ayon sa Okta Research Survey. Malacanang inilabas na ang mga holidays sa 2025 at isang Pogo Hub sa Bataan sinalakay ng PAOK at CIDG. Yan po muli ang ulo ng ating mga balita ngayong 1 sa buwan ng Nobyembre 2024. Live na rin ho tayong napapakinggan. Ito po ay special na pagtatanghal, special coverage ng DZRH ngayon pong undas. Kasama na rin natin ang radyo natin stations sa buong Pilipinas. Ngayon din po ang iba't ibang himpilan ng DZRH mula DZRH Lawag hanggang DZRH Zamboanga. And of course, napapakinggan nyo rin po kami sa DZRH TV. Napapanood via Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable 129, Bicol CATV System Cable Link Channel 3 at sa higit 1,000 pong cable operators pa po sa buong Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes para sa special coverage ng DZRH ngayong undas. Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Sa detalye pa rin ang ating mga balita. Sinalakay ng pinagsanib na pwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang hinihinalang Pogo Hub sa Bataan. Nadatnan doon ng mga otoridad ang nasa 700 mga empleyado ng naturang Pogo Hub, kabilang ang 600 mga Pilipino at 300 dayuhan. Ayon sa PAOK, ang mga dayuhan ay kinabibilangan ng 4 na Malaysian, 2 Thai at 10 Chinese nationals na sa naturang scam hub. Nagugat ang operasyon sa bisa ng search warrant na inisyu ng Malolos RTC matapos makatanggap ng impormasyon na may nagaganap na forced labor o sapilitang pagtatrabaho. Wala ring permit mula sa PAGCOR ang naturang scam hub at ginagamit nitong front ang pagiging Business Process Outsourcing o BPO. Samantala, makibalita muna tayo sa kalagayan ng panahon. Anong oras kaya lalabas itong si Leon? Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang umaga po. Good morning po Sir Yuel at sa ating mga nakapakinig dito sa DZRH. Kaninang madaling araw ay lumabas na nga ng ating PAR itong si Bagyong Leon, and as of 4 a.m. today, yung latest location naman natin ay nasa laying 550 kilometers north-northwest ng Itbay at Batanes. Isa na lamang itong severe tropical storm, so humina itong si Bagyong Leon. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 100 km per hour at pagbugso na umaabot sa 140 km per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw pahilaga sa bilis sa 20 km per hour at patuloy itong lumalayo sa ating bansa. At wala nang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa namang bahagi ng ating kapuluan. Gayun pa, manasan pa rin natin yung mga pagbukso ng hangin sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Sa kasalukuyan, yung trough o extension nitong si Bagyong Leon ay magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa kanlurang bahagi ng Luzon, partikular na sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at sa Palawan.
Dito naman sa Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng ating bansa, makaranas na tayo ngayong araw ng maaliwala sa panahon maliban na lamang sa mga tsansa ng mga biglaan at panandali ang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas dito sa seaboards ng Batanes. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa area na ito, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas pa rin tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Sir Yuel? Sir Dan, ibig sabihin kung ngayong araw po uulanin tayo sa ilang lalo na marami ang magpupunta sa iba't ibang probinsya, wala na tong kinalaman sa bagyo. Wala na po. Pero ito nga pong western section ng Luzon, no, so umaabot pa kumbaga yung extension nitong bagyo. May mga kalat-kalat na pag-ulan pa tayo inaasahan pero hindi naman po ito yung kalakasan, no, as compared sa mga nakarang araw, yung mga pag-ulan na ating naranasan. So scattered rain showers na lamang po ating inaasahan and fair weather conditions na or maaliwala sa panahon na ating inaasahan sa malaking bahagi na ating bansa including Metro Manila. Opo. Ngayong November 1 at papasok na isang buwan na lang, Desyembre na rin, may inaasahan pa ho ba tayo? Huwag naman sana na malalakas pang bagyo. Well, for November po, no, 1 to 2 na bagyo ang ating inaasahan na posibleng or pumasok for this month. Pero sa ngayon, wala pa naman po tayong binabantay ang low pressure area na maaaring maging bagyo. Alright. Maraming salamat, Sir Dan. Ingat po. Maraming salamat po. Magandang umaga. Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Atin pong oras, 6 na minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Nagbabala ang DOST FIVOX sa posibleng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ito'y matapos makapagtala ng increased activity o tumataas na aktibidad sa bulkan nang magkaroon ng aabot sa 64 na tectonic earthquake mula sa Kanlaon sa loob lamang ng 12 oras. Ayon sa FIVOX, posibleng nagkaroon ng ganito karaming pagyanig dahil sa pag-angat ng magma sa loob ng bulkan. Maliban dito, higit 7,000 tonelada ng asupre o sulfur dioxide din ang ibinuga ng Kanlaon na higit na mas mataas sa dating 4,000 kada araw simula nang huli itong pumutok noong Hunyo. Bunsod nito, posible anyang itaas pa sa Alert Level 3 ang antas ng bulkan. Abiso naman po sa mga sineserbisyohan ng Maynilad, ilang lugar sa Metro Manila at Cavite ang makararanas ng water interruptions ngayong undas. Ayon sa Maynilad, asahan ang pagkawala ng tubig sa ilang lugar ngayong November 1 at 2 dahil sa temporary shutdown ng Putatan at Poblacion Water Treatment Plant sa Muntinlupa City. Ang naturang shutdown ay bunsod ng isinasagawang maintenance na nagsimula na kaninang alas 12 ng madaling araw na magtatagal hanggang alas 12 ng tanghali bukas November 2. Apektado ng maintenance na ito ang mga consumer sa Bacoor City, partikular po sa ilang mga barangay dyan sa Molino 3, Molino 4, Queens Row Central, Queens Row East, Queens Row West at San Nicolas III. Sa Imo City naman po, partikular na apektado ang Pasong Buwaya 1 at Pasong Buwaya 2. Sa Parañaque City, kasama ho sa mawawala ng tubig ang Don Bosco, Marcelo Green, Merville, Moonwalk, San Antonio, San Isidro at BF Homes San Antonio at San Martin de Porres. Samantala dyan ho sa Pasay City, ang apektado ho ng water interruption ng Maynilad ay mula sa barangays 181 to 185 at 201. Samantala sa Las Piñas, partikular ho sa Alamanza 1 at BF International CAA. Samantala sa Barangay Sukat naman po sa Muntinlupa. Maliwanag na Maynilad, kailangan ng maintenance na ito upang matiyak ang maayos na serbisyo sa kanilang mga sineserbisyohan sa mga nabanggit na lugar. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Babalik ho tayo, 8 minuto na po makalipas ang alas 5. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga dyan daw sa Dasmariñas sa Cavite ay hindi naman maulan, tahimik at kalmado raw. Pinapabate ang kanyang
tatay na si Boy Solita na nakikinig din po dyan sa Dasmariñas sa Cavite. Pagbati mula kay Irish Solita. Good morning ho, good morning. Ngayon din kay Caridad Ferreras na nakatutok sa Bicol, Sorsogon, o sa Bicol, Sorsogon. Gayon din kay Marilu Jeronimo na nandyan naman ho sa Cabanatuan City. At sa mga listeners din natin, OFW na lagi nating kasama, magandang umaga, magandang hapon, magandang araw, ano man hong oras ho kami nakakarating sa inyong mga lugar. Gayon din kay Herbert Maghari ng Antique at Nardet Sumera ng San Ildefonso, Ilocos Sur. Ayan. Good morning ho, good morning. Padala ho kayo na mensahe. Kamusta ho sa inyong mga lugar? Kaugnay ho sa Undas. Matraffic na ho ba? Kayo ho ba ay bumabaybay na ngayon? I-message nyo yan sa amin sa 0919-282-6485. Alas 5:15 na ho ng umaga. Kakaibang trick or treat ng isang agricultural farm school sa Cagayan ginagiliwan. Pauso rin pala ang trick or treat sa mga probinsya na. Makibalita nga tayo kay RH25 Grace Ansano. Grace, magandang umaga. Yes, good morning. Kakaibang treat and trick ang ipinamalas naman ng Cagayan Farm School and Agro Tourism Center. Ito ay opisina, bahagi ng provincial government ng Cagayan. At ito ay matatagpuan sa Angiray, Amulong, Cagayan. Kahapon ay pinagkaguluhan ang masustansyang mga veggies, mga gulay na siya namang ipinamigay din sa mga bata. Hindi lamang mga candies, goodies ang makikita doon sa kanila mga basket na ipinamahagi, kundi pati ang mga masusustansyang gulay. Bahagi ito ng programa para nga maipakita rin sa ating mga kabataan ang kahalagahan ng masusustansyang gulay tulad ng itong mga lettuce, gayon din yung mushroom. Samantala, bahagi rin kahapon ang ng spectacular Halloween na ipinamalas ng provincial government ng Cagayan doon mismo sa Capitol Ground. Nanguna si Governor Manuel Mamba sa mga kakaibang makikita na bahagi nga nitong kanilang mga pakitang gilas para nga sa mga bata na mag-enjoy para sa Halloween party. At ngayon ay unti-unti naman na tumitigil ang mga malakas na buhos ng ulan at inaasahang magiging maganda na ang panahon sa buong maghapon. Grace, pero hindi naman ganoon karami yung ulang ibinuhos kumpara sa Christine, ano? Mas marami nung Christine kumpara dito sa Leon. Yun nga lang, doon sa tulad sa Cagayan, yung doon sa gawing ulunan ng ating mapa ng Pilipinas, ng Itbayat at yung Santa Ana, Calayan Island, yun sila ang nakaramdam ng matinding hangin at ulan. Alright, maraming salamat, Grace. Yan na, Yuel, ang ating update. Ito, si RH25, Grace Veras Ansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:18, inaasahang nasa kalahating milyong benepisyaryo ng Bantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang gagraduate na sa pagtatapos ng taong 2024. Ayon kay 4P Social Marketing Division Chief Mary Grace Ponce, ang itinuturing na graduating households ay ang mga pamilyang naiangat na sa kahirapan. Ibig sabihin anya, kaya na nilang tugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan at kahit pa magkaroon ng krisis ay mayroon pa silang mga mapagkukunan. Tiyak din daw na hindi na rin sila mahihirapan na tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak sa pag-aaral at maging sa kalusugan. Batay sa RA 11310 o kilala bilang 4Ps Act, bibigyan ng mga benepisyaryo ng 4Ps program ng conditional cash transfer sa loob ng maximum o na hindi hihigit sa 7 taon.
Inaasahan namang tataas sa 2 hanggang 2.8% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin sa serbisyo nito pong nagdaang Oktubre. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bibilis pa ito mula sa 1.9 noong Setyembre, pero mas mabagal pa rin kumpara sa 3.3% noong Agosto. Paliwanag ng BSP dahil ito sa pagtaas ng presyo ng pagkain at petrolyo ngayong buwan. Samantala, natapos na ng Miro System Company Limited ang paggawa sa lahat ng 110,000 automated counting machines o ACM na gagamitin para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, nasa Port of Busan na sa South Korea ang naturang mga makina at ito ay bibiyahe patungo dito sa Pilipinas. Pagdating sa bansa, dadalhin muna ang mga makina sa warehouse ng COMELEC sa Laguna bago isalang sa testing kaharap ang mga election watchdog at mga miyembro ng media. Ibinasura naman ng Election Registration Board o ERB ng COMELEC Taguig City ang aplikasyon ni Lino Cayetano at ng kanyang asawa na ilipat ang kanilang voter registration records mula sa ikalawang distrito ng Taguig patungo sa unang distrito ng Taguig Pateros. Sa desisyon ng COMELEC, ibinasura ang kanilang aplikasyon dahil sa kakulangan ng mga dokumentong nagpapatunay na sila ay may bahay at nakatira sa nasabing distrito, tulad na lamang ng mga valid ID na may address nila sa Pateros. Paglilinaw ng ERB o Election Registration Board, bigong mapatunayan ng mag-asawa na sila ay nanirahan sa Pacific Residence sa Barangay Ususan, Taguig sa loob ng panahon ng kanilang sinasabi. Gayunman, pagtitiyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may iba pang paraan na pwedeng gawin ng mag-asawang Cayetano para umapela. Balik trabaho naman po bilang chairperson ng Energy Regulatory Commission o ERC si Attorney Mona Lisa Dimalanta. Kasunod yan ng ginawang pagbawi ng Ombudsman sa kanyang 6-month suspension. Ito'y alinsunod sa kautusan mula sa Office of the Executive Secretary na i-lift ang preventive suspension ni Dimalanta. Welcome naman sa ERC ang desisyon ng Ombudsman dahil titiyakin din umano nito ang katatagan ng ahensya. Mababatid na pinatawan ng suspensyon si Dimalanta noong Setyembre dahil sa alegasyon ng neglect of duty o kapabayaan sa kanyang tungkulin na kaugnay ng reklamong isinampa ng isang grupo ng mga consumer. 17 naman ang patay sa bakbakan ng dalawang magkaaway na paksyon ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, nangyari ang engkwentro sa Barangay Kilangan dahil sa away sa lupa. Lumabas sa investigasyon na matagal nang pinag-aagawan ang nasa higit 300 ektaryang lupain na inookupa umano ng isa sa mga paksyon na pinamumunuan ng isang alias Sultan. Samantala, nag-deploy na ng tauhan ng 90th Infantry Battalion sa lugar para tiyakin ang seguridad ng mga sibilyan. Samantala, sa report naman ni RH19 Jun de Makutak, nabatid na umakyat na sa 19 ang nasawi sa bakbakan. Alas 5:22 na ho ng nagmamadaling umaga. Gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Nadoble naman ang kaso ng isang sospek sa Mabalacat City, Pampanga matapos mahulihan ng droga habang inaaresto sa ibang paglabag. Ayon sa Pampanga Police, naghain lamang sana sila ng search warrant sa sospek na si alias Goody dahil sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Nakumpiska sa kanya ang 2 kalibre 45 na baril na parehong walang lisensya. Pero habang kinakapkapan ay nahulihan din ito ng nasa 16 na pakete ng shabu. Agad na pinusasa ng sospek at ngayon ay mahaharap sa magkapatong na kaso ng illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:24.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Opportunity. Aba, eto na po. Yung pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Yan po yung mga proyekto ng Westchester Realty. Yan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Samira at saka yung Sibera Prestige. 20,000 pesos lamang ang all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad. After ng 7 days, pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnay na po kayo sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Nasa loob po mismo ng township ang eskwelahan, ang simbahan, ang palengke, ang mga grocery store at higit sa lahat ang munisipyo. Kaya ka nakakita ng township na hindi mo na kinakailangang bumiyahe pa ng pagkalayo-layo para gawin ang iyong mga kinakailangang gawin sa araw-araw. At kung ngayon pa ho kayo bibili para matupad ang iyong pangarap na magkaroon ng sariling bahay, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. Bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. RH Magandang umaga, Pilipinas! Naku, ito na nga yung sinasabi ho natin. Ingat-ingat ho sa atin hong mga motorista na bumabiyahe ho ngayon. May dalawa hong sasakyan ang nagbanggaan dyan sa EDSA Malibay. Alamin natin ang detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Ng isang SUV at isang minivan sa kahabaan nitong EDSA Malibay sa Pasay City. Kaya tukod yung trapiko dito sa bahaging ito ng EDSA papunta naman doon sa Magallanes. Tumangging makapanayam yung dalawang driver na sangkot sa aksidente pero wasak ang unahang bahagi ng pulang SUV na sumalpok naman sa likuran ng minivan. Hindi naman nasugatan yung mga driver ng dalawang sasakyan. Paglagpas ng Magallanes flyover, maluwag naman yung daloy ng trapiko papuntang Ayala. Kaya yung mga patungo sa Manila South Cemetery, kung dadaan dito ay 10 minuto muna silang maiipit sa EDSA Malibay bago magtuloy-tuloy ang biyahe dito sa Magallanes. Kaya naman maaari silang dumaan doon sa mga alternatibong ruta kagaya doon sa Roas Boulevard at sa Maytap Avenue papunta upang hindi matraffic papuntang Manila South Cemetery. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, 15 Giselle Ricafort. Ingat-ingat ho, lalo na ngayong alas 5:32 pa lang. Medyo may madilim-dalim pa ho sa labas. Samantala, one-way traffic scheme naman ipatutupad sa harap ng San Juan Cemetery simula po ngayong araw. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Go ahead, Edniel Parosa. Well, go ahead. Epektibo na itong one-way traffic scheme sa bahaging ito ng Colonel Bonserrano Avenue. Ito sa lungsod ng San Juan ngayong primero mismo ng Nobyembre hanggang sa atras. Hindi napapayagan itong mga sasakyang manggagaling sa EDSA Quezon City na makapasok sa daanan patungo sa lungsod ng San Juan. Katapat kasi nito itong San Juan Cemetery na inasahang mas dadagsay ng mga bisita ngayong araw ng Undas. Pero as of 5 a.m., may mga motorista pa rin na hindi nasunod sa rerouting scheme at hindi kumakanan sa 2nd Avenue palabas sa Mariposa. Taon-taon naman ito, pero asahan mamaya kapag bus dumama itong mga sasakyan, ituluyan ang harangin itong kabilang lane. Alas 6 pa kasi ng umaga, itong bukas ng pampublikong himlayan dito sa lungsod ng San Juan. Pero kahit may oras lamang yung bukas, nagkitan naman ni Mayor Francis Zamora at ng pamumulaan ng syudad, itong pagkasara ng San Juan Cemetery na karaniwan ay hanggang 6 p.m. lamang. Simula nitong October 27 ay hanggang alas 12 na ng hating gabi isinasara itong himlayan. Ito para maiwasan na rin yung mga pagbakod at paglalagay ng mga tep, pag-overnight ng mga bisita rito, lalo na ng mga may mahal sa buhay na nasa loob ng sementeryo. Dito naman sa labas ng mismong gate ng San Juan Cemetery, naabutan natin at kinumusta natin itong mga nagbebenta ng bulaklak na animoy matumal kumpara sa nagdaang taon. Ang kwento ng ilan sa ating mga nakausap,
yung kandila, yung pinakamatumal yung benta sapagkat nagdadala na raw ng sariling kandila yung mga buwibisita rito simula pa noong October 27. Umasa sila na starting today, November 1, makababawi naman sila kahit paano ng kita, lalo pat hindi naman kamahalan yung kanila ibinibenta kumpara doon sa ibinibenta sa Marikina o maging dito sa may Dangwa sa lungsod ng Maynila. Pakinggan natin ang bahagi ng aking panayam. Medyo matumal kasi yung mga tao, may mga bitbit na po sila ng mga bulaklak at saka kandila rin minsan. Pero nagtaas ba kayo ng presyo? Ay, ganun pa rin po kasi nga nasanay na po ang mga tao na yung isang taon ganun ang tinda namin kaya ganun pa rin ang ano namin. Nakapanayam. So ngayon, asahan again, unti-unting pagsikip ng daloy ng traffic simula mamaya alas 6 ng umaga. Lalapat magbubukas pa lamang itong himlayan sa pinakamaliit pero nasa sentro ng Metro Manila. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat 5-2 Edniel Parrosa. Oras po natin alas 5:35 na ng umaga. Isa namang kumpanyang sinalakay ng National Capital Region Police Office sa Maynila. Kinuwestiyon ho ang NCRPO sa operasyong ginawa sa kanila. Ano ang depensa niyan, RH29 Boy Gonzales? Boy. Yuel, nanawagan ng malalimang investigasyon ng kampo ng kumpanyang ni-raid ng PNP NCRPO nung Martes ng gabi sa Ermita, Manila kung saan inaresto ang 69 na foreign national. Ayon sa abogado ng Quantum Innovate Solution Corporation na si Atty. Eldridge Marvin Aceron, tila may pagkukulang at pagkakamali ang mga otoridad ng nagkasan ng operasyon sa bisa ng search warrant na inilabas ng Manila Regional Trial Court. Anya, ang target ng operasyon o search warrant ay ang dating umukupang kumpanya na Vertex Technology Corporation na hindi naman konektado sa kanila. Hindi rin nagsisagawa ng operasyon ng POGO ang Quantum Innovate Solution Corporation dahil sa Business Process Outsourcing o BPO ang kanilang trabaho. Bukod dito, questionable rin ang ginawang raid o operasyon ng 32 palapag na gusali dahil sa hindi na ito saklaw ng search warrant kung saan inaresto ang isang individual na inakusang kidnap sa 5 tao na nag-iisa lamang. Nangangamba naman ng ibang empleyado sa kanilang seguridad at napag-alaman na bukod sa mga kinumpiskang gamit gaya ng personal computer, nawawala rin ang ibang mahalagang bagay tulad ng pera. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Boy! Halos araw-araw ay mayroong nagdaraan sa tapat ng bahay ay laging sumisigaw. Boy! Mainit pandesal, laging dala, naku habang daan, pot! Ang tinapay, Iyon, no? Napakasarap nga naman talaga ng pandesal, lalo pag gumising ka ng ganito hong kaaga at isawsaw sa mainit na tsokolate o di kaya naman mainit na kape. Good morning ho, good morning. Gising na ho, bango na. At para hindi malate, ngayon ho tukod na yung traffic sa ilang lansangan dahil nagsasabay-sabay yung pagdalabas ng mga tao. At doble ingat din ho. Kanina may report si Giselle Ricafort doon ho sa aksidente dyan sa bahagi ng EDSA Malibay. At tukod na rin yung daloy ng trapiko. Paalala na rin ho natin sa atin mga kababayan, ito sa Manila North Cemetery ito. Pero palagay ko nagkakaisa naman ng mga ipinagbabawal na produkto na dalhin dyan ho sa iba't ibang sementeryo. Ang iba't iba hong mga sementeryo pa sa Kalakhang, Maynila. Iwasan na ho natin magdala ng mga katulad ho nito.
Partikular na po dyan ang, of course, baril. Aanhin naman natin, hindi naman tayo mag-shooting, wala naman shooting range dyan sa mga sementeryo. Hindi po, iba pang mga matutulis na bagay, alak at sigarilyo, bawal din po. Bawal din po magdala ng mga alagang hayop, gayon din ang gitara, malalakas na sound systems, flammable materials o inhong mga madadaling magliyab. Gayon din po, sigarilyo at mga pansinde katulad ng lighter, bawal ho yan. Gamit pang sugal at ipinagbabawal ho na gamot o illegal na droga, bawal na bawal ho yan. At ang paalala ho ng PNP, partikular po ito dyan sa Manila North Cemetery, makukuha nyo pa sa November 3 kung magdadala kayo ng mga bawal na gamit, pornada pa, makukuha nyo pa sa November 3 at November 4. Abala ho ito para hindi na ho tayo maabala, alamin ho natin itong mga ipinagbabawal at iwasan na ho nating magdala. Kung meron ho tayo mga sasakyan o kotse, iwanan na lamang ho natin. Kaya din ho, meron ho tayong binabantayan ngayon, sinusubukan nating makontak si FIVOX Director Teresito Bacolcol sapagkat nagbabadya raw pong pumutok ang bulkang Canlaon. Matapos nga lumabas ng Super Typhoon Leon sa Philippine Area of Responsibility, yan po ay lumabas kaninang hating gabi. Ngayong hating gabi lang po, lumabas na ng par ang bagyong si Leon. Ito naman hong isang nagbabadya pa na ayaw magpapigil ang bulkang Canlaon at ayon nga sa FIVOX, na-observe ho nila yung tumataas na volcanic activity sa bulkan. At 64 na pagyanig ho ang naitala sa loob lamang ng 12 hours. May mga ibinuga na rin ho itong asupre at nagbabadyang itaas sa Alert Level 3. Kaya ingat-ingat ho, isa ho ito sa mga binabantayan ho natin kasabay ho ng ating hong tuloy-tuloy na pagmamatsyag tungkol ho sa Ligtas Undas 2024. And of course, meron hong water interruption sa ilan hong mga lugar dito ho sa Kalakhang, Maynila. Kagaya ho na nabanggit natin kanina, sakop ho dyan ang Muntinlupa City, Las Piñas City at Pasay City, gayon din po sa Parañaque at ilang mga lugar din ho sa Cavite, partikular po sa Bacoor, Imus at Parañaque. Kaya ang abiso ho sa atin ng Maynilad, simula po yan ngayong November 1, alas 12 ng madaling araw kanina, nagsimula ang water interruption at tatagal po yan bukas alas 12 ng tanghali. Kung para ho makita ninyo, binanggit ho natin kanina yung mga apektadong barangay, ano po. Pero para ho sa kompletong detalye ng mga apektadong barangay, maaari nyo po yung i-check sa kanila hong Facebook page ng Maynilad at may ipinost na rin ho tayo niyan sa DZRH News social media pages. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:42 ang ating oras. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko,
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablog sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. WPS akin ka. Pinagbibidahan ni na AJ Raval, Ayana Misola, Diana Meneses, Ali Forbes, Rani at Lance Raimundo, kasama sina Alger Abrenica at Jeric Raval. Mga isyong napapanahon, mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman. Your Honor, hindi ko na po alam, mas bata pa lang po ako. Sisilipin, hihimayin at tatalakayin. Po tayo magiging katulad ng ibang bansa na very dysfunctional ang family. Samahan niyo kami tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Ng Rizal, wag nating kalimutan, magandang alok pa rin ho sa atin ang St. Monique Ballet. Kung bang paglabas mo ng balkon ng bahay mo, sasalubong sa iyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, dala po ng magandang nature. Ang St. Monique Ballet ay merong townhouse model na Bianca, 2-story po yan, na may 2 hanggang 3 bedrooms at meron pang balcony. Pwede niyong i-avail through Pag-ibig Housing Loan. Ang monthly amortization ay 19,000 pesos mahigit lamang at 30 years to pay. Tawag ho kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. Ulitin natin ha, 0917-719-7908. Yan po yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Ligtas Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating special coverage para po sa Ligtas Undas 2024. Kasama nyo pa rin po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Meron na lamang ho tayong 13 minuto bago alas 6 ng umaga at kasama pa rin ho natin ang radyo natin station sa buong Pilipinas. Antabayanan nyo rin po ang kanilang mga reports, gayon din po ang ating RH correspondents sa iba't ibang probinsya and of course sa mga malalaking sementeryo po dito sa Metro Manila. Sa iba pa ho natin mga balita, na doble ang kaso ng isang sospek sa Mabalacat City, Pampanga. Matapos, nabasa na natin to kanina, si alias Goody. Samantala, sa iba pa hong mga balita, naghain ng reklamong acts of lasciviousness sa Department of Justice ang isang dating researcher laban sa dating news executive ng TV5 na si Cliff Ginko. Dumulog ang biktima sa NBI matapos na umano'y molestyahin ni Ginko sa isang motel habang lasing. Sa kanyang affidavit, sinabi ng biktima na inimbitahan siya ni Ginko na mag-inuman sa isang restaurant noong Agosto upang talakayin ang kanyang pangarap na maging reporter. Ngunit sinamantala nito ang kanyang kalasingan. Pinatawag ng NBI si Ginko noong Setyembre na itinanggi naman ang lahat ng alegasyon. Gayunman, sinabi o hindi rin siya nagsumite ng kanyang counter affidavit sa NBI at tumangging sagutin ng mga katanungan mula sa media. Tinanggal si Ginko ng naturang network matapos ang investigasyon.
Alas 5:48, sapat pa rin ang supply ng bigas sa mga sinalanta ng Bagyong Christine at Bagyong Leon. Ayon kay Department of Agriculture Officer in Charge Director Lorna Calda, halos 1,500 na bag ng bigas ang ipinamahagi ng National Food Authority o NFA sa local government units sa Ilocos at Cagayan regions. Bukod dito, nag-deploy na rin sila ng Kadiwa stores upang makapag-alok ng mas abot kayang supply ng pagkain sa mga apektadong residente. May nakalatag din na 1 bilyong pisong Quick Response Fund na maaaring gamitin para sa rehabilitation at recovery ng agriculture sector. Handa na muling bumiyahe ang mga bus patungong Bicol sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito'y matapos masuspende ang ilang mga biyahe papuntang Kabikulan dahil sa matinding pinsala sa mga pangunahing kalsada dulot po ng Bagyong Christine. Ayon sa pamunuan ng PITX, inabisuhan na sila ng Department of Public Works and Highways o DPWH na passable na o madaraanan na ang lahat ng kalsada papuntang Bicol Region. Kasabay nito, sinabi naman ng PITX na sapat pa rin na ang kanilang bus para serbisyuhan ang inaasahang pasahero na aabot sa 200,000 ngayong Undas. Sampung minuto ho bago mag-alas 6 ng umaga. Undas 2024 at DZRH Special Coverage. Kinasuhan na ng Marikina City LGU ang 6 na katao dahil sa walang permiso ng paghuhukay ng mga bangkay sa Barangka Cemetery. Kabilang sa mga pinagharap ng kasong paglabag sa Presidential Decree 856 ang administrator ng Barangka Public Cemetery na si Renato Beltran, kasama sina Ian Lester Beltran, Irish Santos, Roel Ogayon, Pablo Papa at alias Solayaw. Mismong ang head ng City Epidemiology Surveillance Unit Head na si Dr. Christopher Guevara at Environment, Health and Sanitation Chief Rolando Dalusong ang naghain ng reklamo sa Marikina City Prosecutor's Office. Nagugat ang kaso nang madiskubre ng City Health Office na hinuhukay sa naturang libingan ang mga bangkay na hindi nakabayad ng renta o nakababayad sa renta ang pamilya. Isinilid din ang mga ito sa isang plastic bag at saka inilagay sa isang open space sa loob ng sementeryo. Talaga naman tong mga administrator na ito, talaga tong mga official na ito ng Barangka Cemetery. Ayon kay Marikina Mayor Marcy Teodoro, una na niyang ipinagbawal ang paghuhukay sa mga bangkay sa Barangka Cemetery na sumasailalim sa rehabilitation. Bunsod sa kaso, sinabi ni Teodoro na sinibak na rin niya ang administrator ng Barangka Cemetery na si Renato Beltran. Nakakapang-init ng ulo tong mga ganitong klaseng tao. Yun hong mga patay na, mga boto-boto na ho yung mga nandyan ha. Dahil sa kasakiman ho ng mga ito, kung totoo man na kinikikilan na sinisingil yung iba. At bigla na lang, ang paliwanag ho kasi ni Marikina Mayor Marcy Teodoro ay kailangan talagang may permita bago hukayin o i-exhume ito hong mga labi o kung buto na ito hong mga nakalibing dyan sa Barangka Cemetery. Pero sa kaso hong ito mukhang walang permit. Ay nako naman. Sa iba pa ho nating mga balita, kinwestiyon ng mga residente sa kamigin ng presensya ng mga militar sa katatapos lang na Lanzones Festival sa probinsya. Ayon sa mga stakeholder, tila wala sa timing ang pagdating ng mga military trucks at pagpapakalat ng mga armored personnel carriers sa lugar dahil nagdudulot ito ng pangamba sa mga turista. Pero ayon kay Lieutenant Colonel Christian Uy, hepe ng 58th Infantry Battalion ng Philippine Army, ang pagdedeploy nila ng sundalo ay layong maiwasan ang insurhensya sa lugar. Git naman ng mga naninirahan sa lugar, matagal ng insurgent-free ang kabigin at walang naiuulat na criminal activities sa probinsya, maliban sa 2 pinatay na supporter ng mga politiko. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Arestado naman ang 3 pulis
Matapos na akusahang sangkot sa pagdukot sa 2 drug suspect sa Calamba, Laguna. Kinilala mga suspect na pulis na sina Captain Joseph Natividad, ganon din sina Staff Sergeant Franz Malye at Corporal Gerald Casanova ng Calamba Police Intelligence Unit. Samantala, isa pang pulis ang sangkot sa pagdukot sa mga drug suspect ngunit hindi pa naaaresto at siya ay si Patrolman Rudy Burda. Ayon kay Napolcom Calabarzon Chief Owen De Luna, iniutos ang pag-aresto sa kanila matapos na makakita ng matibay na ebidensya ang prosekusyon na magpapatunay na sangkot ang naturang mga pulis sa krimen. Positibo rin sila na itinuro ng mga testigo na kasama sa pagdukot kina Diolito Garay, 70 anyos, at Aldi Raquion, 23 anyos sa Barangay Parian, Calamba noong January 24. Samantala, abiso naman ho dyan sa Northern Palawan, epektibo na ngayong araw ang pagsisimula ng closed fishing season para sa galunggong. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, tatagal ang fishing ban ng 3 buwan hanggang sa January 31, 2025. Ibig sabihin, mahigpit munang ipinagbabawal ang paghuhuli ng isdang galunggong sa panahon na ipinatutupad ang fishing ban, partikular po dyan sa Northern Palawan. Layo nito na protektahan ang galunggong sa panahon ng pagpaparami. Aabot naman sa 500,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang inaasahang gagraduate na mula sa programa sa katapusan ng taon. Ayon kay Mary Grace Ponce, 4P Social Marketing Division Chief, ang mga magsisipagtapos sa programa ay ang matagumpay na nakaahon na sa kahirapan sa tulong ng 4Ps. Ibig sabihin, kaya na nilang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Magkaroon man ng krisis ay meron na silang mapagkukunan. Umaasa ang DSWD na ang mga ito ay makakasama na ng bansa upang mawaksan ang kahirapan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Jerry Ferreria na nakatutok sa Santo Tomas, La Union. At Richard Alvarado, Jamie Tan, good morning. Mga suki natin sa Magandang Umaga Pilipinas. Yun din kay Jose Ramirez, Ryan Clanza, Martina Parugrog. Good morning ho, good morning. Oras ho natin, 4 na minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang isang awitin. Parang kailan... Maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok sa ating special coverage sa Magandang Umaga Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ho na pagbabantay para sa Ligtas Undas 2024. At kagaya ho ng pagsumasapit ang ganitong panahon ng Undas, ang pagdiriwang din ho ng mga pag-alala, paggunita ng mga Katoliko sa mga yumao na, sa mga nauna na sa ating lahat. Ay ang pag-alala sa kanilang mga iniwan sa atin. Hindi man tayo lahat ay naniniwala sa araw na ito, pero parang magandang pagnilayan sa kahit minsan pa na alalahanin ng kanilang mga iniwang paalala, mga ibinaon para ho sa atin. Pero magtutuloy-tuloy ho ang ating special coverage para sa Ligtas Undas 2024. Susunod na ho ang programang 2x2 at ang ACS Balita. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas. Ang mga awit